Hello, magandang gabi sa inyong lahat. So, i-revisit ko 'to. Alam ko na na-reactan ko na dati, pero parang na-copyright yata yung video ko kasi malaki-laki screen na nireactan ko dito. Ito yung ano sa Eyewitness, yung Laperal House. Oy, shout out kay Sir MJ Pascual sa asawa niya si Ma'am Mary Jane at si baby nila na si Maxine Jayla. Kaka 3 months lang daw. Maraming salamat sa kakapanood sa akin. May natutunan kayo. Salamat po, shout out. So meron tayong re-reakan. Ito yung sa Eyewitness, yung sa Laperal. Sa mga kababayan ko, siyempre hindi ko na i-explain kung bakit ganito na naman ang format ng ano ko, 'di ba? Alam niyo na, 'di ba? So ito yung video. Ang mga susunod na inyong matutunghayan ay naglalaman ng mga eksenang pupukaw sa inyong imahinasyon at kamalayan. So, play natin. Alam ko na panood ko na ito before. O, nareakan ko na nga to before, no? Ito yung kay J. Tarok. Tama. Yaman. Nang dumating ang mga Amerikano, nakita nila ang potensyal ng lugar, kaya't ang dating bulubundukin naging isang modernong komunidad. Modernong maituturing ngunit sadyang may mga bagay na hindi na bago ng modernisasyon. Bagyo. Katulad ng mga misteryong patuloy na bumabalo sa lungsod. Katulad ng bahay na ito sa Leonard Road na mas kilala sa tawag na White House. Now yata ano na to, no? Restaurant na ba? Tama ba ako? Hindi na to ino-open sa public eh. Sada. So ang tawag dito ay White House. Si Alma ang kasalukuyang caretaker ng Laperal White House. Marami na rin daw silang kakaibang karanasan sa bakuran ito. May mga karanasan daw kayo sa fortune plan. Pinaputol ko po to sir sa isang guard dati. Tapos yung guard, 2 days siya hindi nakalakad. Masakit daw yung buong katawan niya, sabi niya. So nakahiga lang siya. Opo. Dalawang araw. Confirmation bias. Hindi ito ha. Tatanungin ko kayo. Kasi ang may tinutukoy, may pinutol daw na something dun sa yung nakatanim doon na puno, may pinutol. Then nagkasakit yung guard daw. 2 araw na hindi nakalakad. Tatanungin ko, may possibilities ba na mangyari yung magkasakit siya kahit hindi niya putulin yung puno? Meron pa rin, 'di ba? Nagkataon lang siguro na may pinutol na puno. Ako nasa skeptical side ako ha. Huwag kayong magagalit sa akin, 'di ba? Nandito kayo sa channel ko para makinig ng sasabihin ko. Wala kayong magagawa. 'Di ba? Choice niyong makinig sa akin, hindi ko naman kayo pinipigilan makinig sa akin. Kaya lang, tanggapin niyo yung sasabihin ko. Kung may counter argument kayo, wag niyong ito ha, tuturuan ko kayo mag-handle. Let's say ayaw niyo ng sinabi ko. Hindi ko naman mapipigilan kung ayaw niyo ng sinabi ko, no. Hindi ko naman sasabihin na di wag kayo manood kasi yun typical na reply yun sa sa mga pag kinukomment. Di wag ka manood, di ba? Ganun na lang kababaw kasi ang utak minsan eh. Tuturuan ko kayo. Halimbawa, pagka hindi nyo nagustuhan yung sasabihin ko, i-contest nyo. Huwag nyo kong pe-personalin. Diba? I-contest nyo yung sasabihin ko, hindi yung sasabihin nyo, inggit ka lang. Ano ba yun yung pangtangang reply nyo sa akin? Hindi, tinatanong ko kayo, no? Dito tayo sa issue. Diba? May guard daw na nagkasakit. Kasi pinutol daw yung puno. So, imposible bang mangyari yun kahit hindi siya pumutol ng puno?
May mga tao naman nagkakasakit ng wala namang pinuputol na puno eh. 'Di ba? Pwede kasing hindi ko sinasabing yun na nangyari, pero pwede. Pwede naman kasing nagkataon. 'Di ba? Ang tinatawag po kasi na confirmation bias, yung naghahanap ka ng dahilan na kahit hindi naman sigurado, parang ganito yan, men, let's say, sumakit ang tiyan mo. 'Di ba? Bakit kaya sumakit ang tiyan ko? Wala naman akong nakain na hindi maganda. 'Di ba? Tapos, inisip mo, ano ba yung kinain ko? Okay naman yung kinain ko Wala ka na talaga maisip. Bigla na lang ang sasabihin mo na lang, siguro yung nag-serve sa akin ng pagkain, masama ang loob niya. Confirmation bias yun. 'Di ba? Naghahanap ka ng dahilan kahit wala ka maisip na dahilan, bigla ka na lang nagkakaroon ng dahilan. 'Di ba? Mali ba yung sinabi ko? Pakisabi na lang sa baba kung mali yung sinabi ko Wag yung inggit ka lang, di wag mong panoorin. 'Di ba? Wag yung pambobong dahilan Po, hindi niya maintindihan yung nararamdaman niya po sa katawan. Paborito raw kasi Nagpa-check up ba? ng asawa ni Don Roberto, si Doña Victorina. Sila ang orihinal na may-ari ng White House. Nang maputol daw, Pero to make things clear, hindi ko naman sinasabing hindi talaga yun ang nangyari. 'Di ba? Pero ang pinag-uusapan kasi natin dito, mga men, minsan kasi naghahanap na lang ng dahilan. Kaya lang, sige, doon tayo pupunta sa issue na ang dahilan ay dahil pinutol niya yung puno. Anong proof nyo na yung puno yung yung dahilan? Wala din naman, di ba? Nag-speculate din lang naman kayo. At least yung sa akin, malapit sa katotohanan yun. Di ba? Kasi scientific ang sinasabi ko. Pero hindi ko dinidismiss na may supernatural. Malay mo, kaya lang problema nyo yun kung paano nyo patutunayan yun. Hindi pwedeng basta sinabi nyo lang, ay yung puno yung show me proof na yung puno. Kahit man lang sana reading ng psychic. 'Di ba? Nag-conclude na sila agad dahil doon sa puno Gagalit na kayo? ano umano ang mga hindi maipaliwanag na pangyayari sa mga gwardya. Tapos yung kinagabihan po, yung kapalit niya po panggabi. Lasing po yun. Lasing. Natulog siya sa basement. Saan yung basement banda? Doon sa kabila po. Sa loob po. Opo. Pwede natin puntahan mula dito? Opo, sir. Turo natin. Sige. Doon tayo sa kabila. Dito, andaan. Aha. Usually sa basement, yan, mga sasakyan na nakagarahe. Opo. Dito. Hating gabi, basta bigla daw siya may naririnig na mga iyakan po. Ano yung factor dun sa kwento? Tutulog dito. Wala na po 'Di ba lasing? 'Di ba? Nagkokos ba ng hallucinations ang pagkalasing? Minsan nga ang pangit sa lasing gumaganda Kinukontra ko na naman ba? May nagagalit na dyan. Ayan, sir. Wala. Nagkwento rin si Jose, ang nakatokang bantay ngayong umaga sa White House. Sa 5 taong karanasan mo dito sa pagbabantay sa bahay na to, may mga nararanasan ka bang kakaiba? Marami Marami? Yung mga radyo namin, yung radyo na nagpapatugtog kami. Oo. Nagpapatugtog Music, kami. Hmm. Nililipat yung mga yung Stasyon. stasyon. Walang tao. Wala, pinapalitan. Kahit i-shut off mo, mag-on. Kailangan Yung mga ganon, ito yung mga ganyan, maybe kasi kailangan mong manual na galawin yun 'di ba? Pero further investigation pa rin. 'Di ba? Pwede naman Pwede naman para ma-hype lang yung pwedeng kwentuhin lang naman 'yan, 'di ba? Minsan nangyayari kasi 'yan 'di ba?
Or yun bang ano yun ay narinig mo rin lang na kwento o naranasan mo talaga? Tin mo yung sakit para ano, Para mamatay yung tugtog. mamatay. Ano may mga naririnig ka ba dito sa gabi? Baka mag-isa ka lang. Yung mga nagwawalis lang sa loob, kumakalampag yung bintana, yung mga kahit yung pintuan nagbubukas, kakalampag. Kapag nasa basement ka, maririnig mo. Pero walang tao sa loob. Walang tao sa loob. Hindi, katulad na sinabi ko, yung mga kalampag-kalampag na yon. Kasi wood yung bahay eh. Na ano ko yan, na naranasan ko yan sa lumang bahay namin. Naikwento ko naman na yun eh. Then kahit pumunta ka sa ano ba lumang bahay ang napuntahan, kami na nila Ma'am Irene, nila Sir Gary, sa Sempio Mansion, ganyan din eh. Yung kahoy yung inaapakan. Siyempre, dumadating ang time dahil luma na yung bahay, loose na yung ano, yung kahoy. Yung mga factor na may hangin or umiinit, nag-expand yung ano, basta mga ganon. 'Di ba pagka talagang kahoy yung ano, yung bahay, mararamdaman at mararamdaman yan. Hindi dahil sa namimiloso po ako, 'di ba? Ang nagbibigay na lang ng flavor doon, yung siyempre, may mga kwento ka naririnig diyan sa bahay, 'di ba? Yun na yung unang iisipin mong nangyari doon. Pero 'di ba? Debankable naman yung mga ganung bagay. Ngunit isa sa hindi malilimutan Sabi ni naman, Jose, judgmental. tumawag ang kanyang misis na nasa ibang bansa. Hindi, wait lang I-address ko lang kasi nag-content ako dati ng ano ng video ng KMJS before. Sabi niyang ganun. Naka-judgmental mode ka na kaagad. Tangina. Ang sinasabi ko yung default talaga. Yung normal state. 'Di ba? Sa ayaw sa gusto nyo, ang paranormal kasi mahirap kasing kumuha talaga ng evidence niyan. Maliban na lang kung talagang yung gagawa ng or yung magsasamon ng entity ay yung talagang confirm na may kapangyarihan siya. Pero yung ano, normal na tao, 'di ba? Mahirap kumuha ng evidence ng paranormal, baka akala nyo. 'Di ba? Baka akala nyo ganun lang kadali. Minsan nga may naririnig kang ingay or nag-react yung gadget mo pero subject for scrutiny pa rin 'yon. 'Di ba? Kahit nga yung nangyari sa ano, yung sa Bitbit Bridge namin na tumunog yung bell na walang lumalapit, subject for scrutiny pa rin 'yon. 'Di ba? Siyempre kailangan mo pa ring imbestigahan saan ba ano ba yung nagtitrigger doon. Hindi yung basta-basta naniniwala tayo. Ganun talaga magsuri ng paranormal. By default, kasi ang paranormal, inuulit-ulit ko, hindi naman talaga normal yan eh. 'Di ba? Hindi naman niya karaniwan na parang hayop na pag tinawag mo ay lilitaw. Or halimbawa, ang ini-encounter mo kasi diyan is spiritual realm eh. Hindi yung typical na mag-iwang ka lang ng camera dyan, biglang dadaan yun, yung maglagay ka lang ng pagkain, tapos biglang, hindi ganun yan. 'Di ba? Para kang, bago ka makapag-prove na totoong paranormal ang isang bagay, dadaan ka muna sa butas ng karayom. Minsan nga, kahit na wala ka na maisip na explanation, kailangan mo pa rin ipasuri sa iba para ma-confirm mo eh. 'Di ba? Kasi by default talaga sa totoong mundo, supposed to be hindi nag-i-exist yung mga yan. 'Di ba? Hindi nag-i-exist yung mga yan. Kaya patuloy pa rin, wala ngang formal na studies diyan eh. Meron yung parapsychology pero wala pa tayong solid na evidence talaga na pwedeng ituro sa mga school na parang katulad ng ang tubig ay gawa sa H2O, yung mga ganon. Hindi nga alam kung paano i-describe kung saan gawa ang multo eh. Yung electromagnetic field, theory pa lang yun. 'Di ba?
Marami pa tayong kakaining bigas. Kaya hindi pwedeng pag may nagpakita sa inyo, ipaniwalaan nyo agad. Or may nangyari sa harap mo na hindi mo ma-explain, ipaniwalaan nyo agad. Di ba? Pero hindi mo masisisi kasi ang utak ng tao eh. Kasi minsan, ang nalalaman lang natin ay limitado lamang. Kaya ang darating yung point na wala tayong choice kundi maniwala na lang. Pero sa aya't sa gusto nyo, kailangan pang pag-aralan yung nakita mo. 'Di ba? Kailangan pa ring dumaan sa pagsusuri 'yon. Yung nakita mo. Kung yung Vatican nga mismo nag-iimbestiga pa dun sa mga claims ng Himala bago nila i-confirm 'Di ba? Sa mundo ng paranormal, meron bang institusyon na I don't know kung meron pero sa mga milagro ng Katoliko, meron silang Vatican na magko-confirm nun May mga investigador talaga sila dun sa paranormal, maaaring yung KMJS wala lang mahanap na na explanation. Pero at the end of the day, iniiwan pa rin nila sa audience nila kung maniniwala o hindi. 'Di ba? Kaya hindi biro ito. Kaya katarantaduhan yon pag ang ghost hunter, for me, nakakakita ng solid na multo, na videohan nila, pero hindi nababalita. Kasi alam niyo mga kababayan ko, pag nakakita ka ng solid na multo, na mukhang babae talaga, na mukhang candidate ka na para sa Nobel Peace Prize Alam nyo ba yon? Yung award na yon? Ang mga na-award na nun, yung mga nakaimbento ng gamot sa mga sakit na inaakala mong incurable na. Di ba? Yung mga breakthrough sa science. Kung tutuusin, kung gagamitin yung kokote nyo, yung mga nakukuha nila Donsky na footage ng multo at malaking break sa science yun bakit hindi sila nasusuri ng mga talagang scientist? Alam kasing peke. 'Di ba? Nasa social media sila pagka may tatanga-tanga na nag-comment sa akin tungkol dun sa White Lady House na pinaninindigan talagang totoo. Na bakit daw umuuga yung aparador doon kung hindi totoo. Putang ina, napaka-shallow ng utak Hindi man lang ba nila naiisip na bibihirang mga capture ng mga ganon, lalo na yung Black Lady? Ang tatanga naman ng kababayan natin. I'm so sorry Ako po ay gumraduate ng college na hindi naman ganong kataasan ng ang grade. Pero naiintindihan ko kung ang pinapanood ko ay peke. 'Di ba? Pero kung kayo ay mas mataas ang grades nyo sa akin, mas mataas ang pinag-aralan nyo sa akin, tapos naniniwala kayo sa ganun, abay sunugin nyo na yung diploma nyo. Hindi ko alam kung paano nyo nakamtan yung diploma nyo nang naniniwala kayo basta-basta sa ganun. Di ba? Inuulit ko baka nakita nyo yung mga grades ko nung high school. Puro line of 7 yun. Hindi ako matalino. May binagsak nga ako na isang subject ng high school Nag-special projects na lang ako para maipasa ko Pero naiintindihan ko na ang pinapanood ko ay peke o hindi. Dahil gagamit lang naman tayo ng common sense Ano ba mga kababayan ko? Na sumasabat sa cellphone. Nag-aaway na kami sabi niya, sino yung babae nasa tabi mo? Sabi ko naman, wala, mag-isa lang ako dito. Pero, Pinipilit, seryoso siya, akala ko nagbibiro. pero may tao. Wala. May narinig Mag-isa na ako dyan sa basement. Ano karaniwan yung nakikita ng mga tao dito sa bahay na to? White lady daw. Yun naman ang sabi nila, yun ang nakikita nila. Sa third step na yan, dyan raw lagi nakatayo. Nakatayo lang. Pinasok mo na ba Ako may theory ako. May theory ako na bakit white lady lagi ang nakikita. 'Di ba kasi minsan may mga tanong na namimiloso po na bakit
wala bang lalaking multo? Bakit puro white lady? Siguro dahil pag nakita mo yung image, let's say pag nakita mo sa malayo, puti siya na silhouette na shilo. Puti siya na silhouette na alam niyo yung parang generic siya na puti siguro na gano'n, na ang iniisip nung nakakakita parang gown ng babae. Pero hindi nangangahulugan sigurong babae yun or pwede din siguro lalaki. Siguro generic form na ng multo yun, yung silhouette na puti or itim na silhouette. 'Di ba? Pinasok pero marami kami. Hindi mo kayang pasukan ng mag-isa? Bakit? Meron na, tatayo kasi ang balay mo dyan eh. Kahit sabihin mong kaya mo. Ang kwento sa akin, Jose, karaniwan daw nakikita sa lugar na ito ay isang white lady. At nakatayo yung white lady sa ikatlong bahagdan nitong stairs na ito. Third step. Nagkataon naman na kung titingnan natin yung third step, yun lang yung may konting sira. Kumpara dun sa iba, parang okay naman. Confirmation bias. Ang dating caretaker na si Lola Catalina, nagkwento rin ukol sa pamilyang dating niyang pinagsilbihan, ang pamilya Laperal. Bago kami lumibot sa loob ng bahay, Hindi pa nagsisimula yung investigation, 20 minutes na, muna si Lola ng bulaklak ng Magnolia. Ito kasi ang paborito ni Doña Victorina. Bakit ko natin kailangan mag-alay ng bulaklak, Lola? Sila patay na. Alata mong mayaman talaga yung may-ari nitong Laperal. Asawa. Ang ganda nung Bulaklak. Pag Yan tinan mo. Alam niyo yung mga yung mga mansion sa US nung araw, mga panahon ng Civil War. Ganito itsura, di ba? Malayong malayo ito doon sa itsura ng Villa Epipanya. Sa totoo lang. Yung Villa Epipanya hindi ganito kagarbo yung yung mga burda ng pader Ito ganda Pagpunta kami dito. Talagang mayaman. Subukan mong gawin yan ngayon, magastos yan. Ang pag-aalay ng bulaklak ay simbolo ng paghingi ng permiso sa mga dating may-ari ng bahay. Ganda Noong 1949, dito ba kumakain ng mag-asawa? Dito lang kumakain. Sila ang mag-ama dito lang. Saan ho ang posisyon? Nandito ang padre de pamilya siguro. Dito si Laperal, karatanda. Dr. Laperal, tapos Roberto, dito siyang asawa niya. Dito yung asawa niya. Doon naman yung mga sumunod mga panganay, pangalawa, pangatlo, anim anak nila Sabay-sabay silang kumakain. Habang kumakain sila, nasan po kayo? Kami nagsilbi sa kanila. Sisilbi kayo. Sa paglipas ng panahon, halos wala naman daw nagbago sa estruktura maliban sa pag-renovate ng mga CR at pagpalit ng pintura na ginawang puti. May fireplace pa, Habang kami naglilibot, Ang liit ng hagdan. inaayos naman ang pagsisetup. Nakita niyo yung nakita niyo yung mga equipment na ginagamit, hindi biro ang mag-ghost hunting pag nagseryoso ka. Lahat yung angulo na yan. Minsan nga paubusan ng ng memory card ng ng camera Napapansin niyo isa pang problem sa mga peking ghost hunter. Alam mo yung continuous yung recording nila. Mga 40 minutes or 50 minutes may nakukuha na agad. Ito minsan overnight pa yung mga yan. Yung yung kami sa abandoned village, akala nyo ba 2 oras lang yon? Yung tinagal namin doon, hanggang umaga kami doon. Pinipili lang talaga namin yung yung ipapublish namin. 'Di ba? Inabot kami ng bukang liwayway noon. Gano'n naman talaga magsuri, kasi hindi talaga madali. Ang mga CCTV camera sa piling bahagi ng bahay. Ang mga kamerang ito ang magsisilbing mata at tenga namin sa oras na iwan namin ang bahay. Inabot na kami ng gabi sa pag-set up ng CCTV cameras. Ngunit hindi pa man kami ganap na natapos, nagsimula na kaming makaramdam ng mga bagay na hindi namin maipaliwanag.
Bago pa man namin lisanin ng White House, may napansin kami sa ilang CCTV camera na aming kinabit. Ha? Ay, hindi. Ano pa yan, sir? Hindi mo bagsak yung umano lang, sir. Kumano lang. Ato mo nga, okay. Eh, naka-tape kasi eh. Hindi, tape yung pinang ano nyo, si J Tarok naman. Hindi naman tinatanong mo habang sineset up nila, nakita ko kanina sineset up nila, ayaw nila siguro magbutas ng screwdriver. Pero kung titingnan nyo, habang sineset up, tape yung ano, Ang magsisilbing mata. tinan mo ha, o tape ang ano, ang pinangkabit. 'Di ba? Hindi naman ganun ka-strong packaging tape pa nga yata 'to, hindi man lang duct tape yung Ng mga ano CCTV camera Kasi nga siguro bawal magbutas ng screw, 'di ba? Pero ng bahay. hindi, wag niyong sabihin paranormal 'yun. Nangyayari sa tape 'yan na mawala yung dikit. Ito, iko-consider ko pang paranormal 'yan kung yung CCTV ay naitapon, tumalsik. 'Yun. Pero kung due to gravity, hindi, 'di ba? Hindi. Ang mga kamerang ito ang magsisilbing mata at tenga namin sa oras na iwan namin ang bahay. Forward natin. Yan o, yung gumalaw. Siyempre naglulus yung dikit nun eh. Forward White natin. House, may napansin kami sa ilang CCTV camera na aming kinabit. Ha? Ay, hindi. Ano pa yan, sir? Hindi mo bagsak yung umano lang, sir. Kumano lang. Ato mo nga, okay. Kaparamdam na. Facade sofa. Facade. Facade. Hindi, facade yun. Facade. Stairs. Ang White House ay naitayo noong 1920s ni Don Roberto Laperal. Ang bahay ay nagsilbing rest house ng pamilya. Business family itong Lateral. Tapos yung umakyat daw sila nung Baguio Carnival nung 1923. Tapos after that, nagustuhan nila yung lugar, nag-decide silang bumili ng lupa, saka magtayo ng 1923. Kailan mo ba nagsimula yung tawag na White House? sinimulan daw na puti ito nung 2001 lang. Oh. Nirepaint lang. Ano ho dati ang kulay nito? May pagka light yellow, beige. Tapos red yung roof. Noong World War II, isa ang Baguio sa mga lugar na nasakop ng mga Hapon at ang Laperal House ay isa sa kanilang ginawang headquarters o garrison. Diyan Marami nag-start. talaga nangyari mga torture, mga pinapatay na mga Noong panahon na local people. Oh. So, Napansin ko parang mga Japanese yata yung sobrang brutal. Sabagay Germans din alam niyo Holocaust. Pero yung mga Amerikano ba hindi rin ba gumawa ng war crime nung World War II? Kasi parang parang talagang yung mga kabrutalan Hapon at Germans lang yung nababasa 'Di ba? Sabagay, parang sinabi yata ni Mussolini kung sino yung mananalo, yun lang ang magra-write ng history. yung kwento, naisama yung ibang lateral brothers and sisters. Ano hong inabutan nyo dito? Nabutan ko lang po dito. Binahay ng opisyal ng mga Hapon dito, bahay nito. Dito Dito mismo. naman sa Kalakbila, binahay ng mga madre. Tapos dumating ng mga Amerikano doon sa taas na binubaan itong bahay nito. Kahit ito gubanyan. Kaya yung pusti doon sa gate, napuwasak. Binubuas Amerikano yan. Binomba nila, no? Binubuan. Kaya doon namatay ang mga Hapon dito. Marami ho namatay dito. Marami daw namatay dito mga opisyal. Oo, yan garrison yan
Sa edad na 80, may mga alaalang 80? tila na imprenta na. Buhay pa kaya si nanay? Lola Catalina. Katulad umano ng ginawa ng dalawang magnobyong hindi niya kilala sa labas ng gate. Pinatay yung kanyang sarili lalaki, pinatay ng babae sarili niya. Parang nag-suicide silang dalawa. At ang pagkamatay ni Don Roberto, Nagdadulas lang siya dyan, tapos yung buwan, gumano siya, yung ulo tulog dito. Nabagok yung ulo. Sabi na, dahil ng doktor, ayaw niya. Ay, yun ang wag niyong gagawin na. Halimbawa may aksidente, tapos sumuka, dalhin niyo agad sa ospital yun. Ibig sabihin, yung fluid sa utak nun, kasi ganito yan eh, di ba? Kaya ka nagsusuka, mga kababayan ko. Kasi nakakaramdam ka ng hilo. Tama? Pagka kayo ay nabagok ang ulo at nasuka, lalo na yung pag ang suka nyo pa ay projectile pa, yung tumatalsik pa yung suka nyo, dalhin nyo agad ng ospital. Kasi maaaring yung fluid sa utak nun, naapektuhan na. Kasi 'di ba tayo, parang meron tayong gyroscope sa loob ng utak eh. May liquid tayo eh. So may bandang tenga yata. Yun, nakalimutan ko na. 'Di ba? Yun ang nagiging dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng hilo. 'Di ba? Pag disoriented tayo. Pagka ganon, nabago kang dalhin agad sa ospital. Delikado 'yun. Kasi napos Manila, sabi niya. Tapos Manila siya namatay. Wala pa isang linggo, nang galing dito, namatay siya doon. So ang kinamatay Kaya- yung nabagok yung ulo. Kaya hindi biro-biro yung mga ganon. Okay ako. Yan, nagsuka kami eh. Ano yung reputasyon nitong bahay nito, itong White House? Maraming umiiwas dito, ayaw pumasok. Daming gustong pumasok dyan. Bakit? Bakit daw Gusto ayaw mag-vlog. Yung parang meron daw na kinikilabutan sila, sir. Sabi nila, sir, dito, May nakikita sila opo, para tumatawid. opo, na babae. sa aming pagbalik, kaagad naming nireview ang mga CCTV footage at itong tumambad sa amin. Nasira ang reception ng ilang CCTV camera sa mismong pag-alis namin nung nakaraang gabi. Uy, that's something ha. May Na ayaw magpakuha ng signal kung sino man interruption ha. ang nasa loob ng mga kwarto. Sinuri ng crew kung may abereyang naganap sa mga gamit. Alam mo, sa tingin ko parang tape pa yung gamit nila, ano? Hindi pa memory card. Kasi, sa bagay, 2012 lang to eh. Uso na siguro memory card nito, no? Oo, memory card na yata to. Wala namang nakitang pagbabago sa setup ng CCTV camera. Pero nang aming busisiin ang iba pang na-record. Ito ang lumitaw na mga imahe. Yan na. Uy! Bagamat hindi kami nagpadala sa aming imahinasyon, nakakaramdam na rin kami ng kaunting takot. Dami nila doon, ano? Tapos kami pagagalitan pag marami. Hindi magpapakita yan. Sa bagay, nag-iwan kasi sila ng camera nung time na nagpakita yon. Lalo na nang makita namin ito. Maraming pwedeng mabuong interpretasyon sa mga puting bilog Orbs. na lumulutang sa harap ng CCTV cameras. Maaring insekto, alikabok o mismo orbs. Ayon sa mga paranormal expert, ang orb ay ang inaakalang pagpapakita ng kaluluwa ng isang yumao. Itong bagal, oh. Bilog daw ito dahil ayon sa physics, ang enerhiya ay palaging nagsisimula sa isang bilog na sentro. Yung movement niya palagi, diretsong ganun. Pero may mga ganun din kasi. Ayun ang makita mo, pag irregular yung movement na gumagano. Ayun ang gusto mo makita. Yun. Pero kung straight na ganun, it's a reflection eh. Oh, it's a Ah. reflection. Uy, may natutunan ako dun ha, pag ano. Eh, ito kaya. Tapos biglang nawala ganun. Insekto. Oo. Describe mo muna yung Insektong nakita mo ngayon dito. Nararamdaman, nakikita. Okay? Inimbitahan namin ng dalawang estudyanteng sina Tel at Hernan para samahan kami sa loob ng bahay Ito, psychic to. at upang ibahagi na rin ang kanilang kakayahan sa larangan ng paranormal.
May third eye daw kasi ang mga ito. Malapit na tayo dito sa steps ng bahay. Na, bago tayo pumasok, ano sa tingin niyo yung pwede nating i-expect sa loob? Malaking bahay ito, ah. Medyo mali yung technique ni ni Jay Tarok eh. Para ma-eliminate yung yung contamination. Dapat yung isa muna papasukin nila sa loob. Di mag-reading siya doon Then i-isolate mo yon. Yung pangalawang psychic naman, tingnan natin kung magtutugma. Tama ba kayo? Agree ba kayo sa akin? Kasi pagka alam mo mangyayari, men, hindi ko naman sinasabing hindi totoong may third eye itong mga to. Pwede kasi nga mangyari, magsakaya na lang sila ng reading nila eh. 'Di ba? Siguro paparamdam na tao. Kaya natin alam kung sino. Baka yung ang spec ko po kasi ay dalawang bata. 5 to 7 years old. Wala, tama nagsasakaya na silang dalawa, daw. 10 years old. Paparamdam na. Magpaparamdam, no? Sa atin, no? Dito pa na. Oh, malakas dito? Ha? Okay, papasok na tayo ngayon. Mali eh. Mali. Hindi, bilang audience, sasabihin ng iba dyan, dapat ikaw ang nandun, pamunta ka doon. Hindi. Sa akin kasi, mas maganda ko isa-isa lang ang pasok. Kung ano yung reading ng isa, susubaybayan natin. Tapos para, syempre, kahit nasabihin natin na nakakapagtaka yung pag nag-connect yung sinabi nila. Pero yung ganyan sabay sila, magsasakayan lang na magsasakayan yan eh. Okay. Sige, after you guys. Seriously. Okay. Anong nararamdaman niyo dito? Anong vibe mo? Mabigat. 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 Ang dami. Ang dami nila. Gusto na. Di ba? Ano? Nung sinabi, ang dami nila. Andito yung lolo. That's matanda siya kasi, so I expected na siya yung lolo. Dito sa stairs is yung yaya. Kaya po yung dito. Yung andito mismo para takbo. Di ba? Yeah. Yaya. Hinanap ko yung yaya, ay yung maid nila. Papasok dito kanina. Hindi ko alam kung Kaso nawala na siya dito. Yung mga may third eye, hindi pa kasi ako nakaranas yan kasi wala akong third eye eh. Tatanungin ko kayo, kung sakaling may nanonood sa akin na may third eye, mga kababayan ko, ganun ba kadali sa inyo yung parang kinikwento nyo, o dito may ganyan. Hindi ba kailangan nyo muna mag-concentrate na pakiramdaman muna? Kasi itong mga to, parang pumasok sila sa loob, parang dire-diretso na yung kwento nila eh. Ayan, may nakita matanda dito, may yaya, may di ba? Ganun ba yon or kailangan nyo muna mag-concentrate? Nagtatanong po ako kasi hindi ko po alam kung ano ba talaga ang... Kasi usually, karaniwan sila Jay Costura, Sir Ed Calawag, Ana de la Cruz. Parang pinakikiramdaman muna nila yung yung paligid eh. Bago nila sabihin na may ganito. Ito kasi dire-diretso min eh, oh. Kasi may ulit. Ramdam mo? Ramdam mo ito. May ulit, di ba? Nahulog, di ba? Naglalaro yung bata kasi, tsaka yung yaya niya. Anong nararamdaman mo? So ngayon, nasa second floor na tayo. Mas lumalakas siya lalo. Pero hindi siya dito umakyat. Oo, di siya dito na. Bakit niyaya ko kasi hindi siya dito? Sasakayan sila min eh. Dala niya yung bata kasi wala yung bata dito. Pagdating sa kwartong katabi ng master's bedroom, Ano gusto ba? Anong nararamdaman mo? Nararamdaman ko ano nararamdaman nila. Ang sakit. Ang sama. Then, Nararamdaman mo yung pain. pain nila, yung suffering. Ang sama. Ang sakit.
Malakas dito? Malaki dito. Sige, pasok kayo, pasok kayo. Ikaw muna. Dito ni-rape yung yaya nung bata. Dito siya. Sabing ganun, dito ni-rape yung bata nung yaya. Dito ni-rape. Sabay, tinan mo ha? Dito ni-rape yung yaya nung bata. Sabay sasakyan na itong lalaki. Dito siya all day. Parang dito na siya nagpapahinga. Nandito siya all day. Dito na Yes, wala siya. Space niya to. Ang kusina, master's bedroom at ang kwarto na katabi nito ang napili ni Natel sa aming planong lockdown. Layunin naming alamin kung totoo nga bang may mga espiritong gumagala sa loob ng bahay. Okay guys, relax muna ha. Nakikita kami shadow. Saan? Diyan sa Yung po yung CCTV. Yung po yung kanina dumaan na Saan? babae. Ngayon. Woo! Narinig mo lang yung ano na may nakita shadow sa CCTV, baglang bumanat agad yung psychic na yan po yung ano. Sorry skeptic po kasi ako kaya lang bigla na lang sasabihin niya yung po yung dumaan na babae. Anak ng patola naman. Yung po yung nakita namin. Actually, Teka. Oh, yung nakita sa CCTV, ipa-describe nyo kung paano siya dumaan. At tingnan i-cross-check natin sa CCTV. Kasi for me, nakikita ko dito maraming opportunity kasi na pwedeng Hindi ko sinasabing peke, uulit-ulitin ko ha. Hindi ko sinasabing peke yung dalawa. Pero maraming opportunity kasi na pwede silang gumawa ng istorya. 'Di ba? Kasi dapat yung mga tip na halimbawa may nakita sa CCTV, etc. Hindi nyo dapat kinikwento yun. sa gilid. Sa gilid siya, kuya. Actually, sa gilid siya. Nasa gilid siya? Dito. Lalaki, babae? Yung babae po. Pero sa aming pag-iikot sa buong bahay, isang imahe lang daw ang lagi nilang nakikita. Ang kaluluwa ng kasambahay. May makakit ba? Ano na? May tao? Ano yun? Sino yun? May tao sa taas? May tao sa taas, no? May nag-ace ba? Tanong niya, may nagdidinig kami yung makakit. Saka sa dapat dyan, pag mag-explore, wala dapat na kahit sinong tao. Yung mga videographer lang, tsaka yung mismong mag-investigate lang. Kasi pagka ganyan, prone sa contamination yan, lalo na kahoy yung bahay, madaling umingay. Diyan Dito, banda. Diyan. Kuya, Teka. I think sa'yo yung nahanap natin ngayon yung batang dalawa. Yung babae yung lalaki. Nadidinig ko eh. Oo, mahilig siya maglaro Kasi tumatakbo Nararamdaman ko yung tatakbo. Nadidinig ko eh. Nadidinig ko. Pakiramdam mo. Walang tao doon. Nagsasakayan lang kayo. Doon sa taas. Ano kasi sila, sir? Hindi sila umalis ng control room. Andito Teka. Dito po, banda dito sa taas. Yes. Ang lakas. Sir, hindi sila pumupunta doon. May nadidinig ako. Kasi Ayan o. I-cross-check nyo sa CCTV. Narinig nyo? Ang lakas grabe. Ang lakas actually. Maririnig na siya. Footsteps. Footsteps doon. Ang lakas dito grabe. Dahil nasa control room Bakit parang biglang-bigla yung mga psychic? taas ang aming crew, hindi rin namin matukoy kung ano ang tunog na aming nadinig. Ngunit ayon sa kanila, wala ni isa sa kanila ang lumabas ng kwarto, naglakad man o tumakbo. Habang kami naglilibot, ang asawa ni Alma ni si Kuya Frel, ibinahagi rin ang kanyang naging karanasan. Pumunta, Ayon sa kanya, nakikita raw niya ang mga multo ni na Don Roberto at ang asawa nitong si Doña Victorina gusto lang mabidyo ni Kuya. tuwing siya'y maglilinis sa loob ng bahay. Yung
matandang babae yung nakaupo sa gitna ng salasit. Ba't sa gitna? Yun na ang paborito niya. Nakita mo? Oo, nagkagansin niya siya. Kapag nila yung lalaki. Lalaki. Yung asawa siya nakabelo. Yung Si asawa Don. na nakaber, si Don Roberto. Okay. Dito ko lang yun. Saan? Pag alas 6 ng umaga, galing siya sa taas. Pag alas 6 ng umaga, galing siya dyan sa kwarto, bababa siya rito. Pagbaba niya, tatambay siya rito ng mga 5 seconds. Tambay siya rito. Tapos bababa siya dyan. Diyan niya iiwan yung aso niya. Lahat ng kinuwento ko, nakita ko yan. Anong ginagawa mo habang nakita mo? Naglilinis. Dead ba ka na? Wala, siyempre. Sabi ko, kung tatakutin niyo. tsura ng matanda? Hindi, magkita yung mukha. Pero, lang sila pero matangkad na lalaki. Tapos naka-black. Black na pants. White t-shirt. Sigurado daw si Kuya Frel na ang kanyang nakita Ito, may share ako sa inyo. dahil na rin sa May share ako sa inyo. Maraming naging negative doon sa, 'di ba, nameke kami ng video sa abandoned hospital, yung shadow people. Marami naging negative. Pero trust me, overwhelming yung positive doon. Maraming nag-comment sa akin na nagpapanggap na psychic. Nag-comment, nag-message pala. Hindi ko na lang sasabihin kung sino. Yung mga, syempre, di ba, baka mamaya, yun ay naging supporter ko noong dinidibang ko si Sir Nick Banayo. Yun yung mga umaaway sa akin na bakit mo hindi mo kasi alam ang mundo ng spiritual. Yun ang yun eh. Ay nako, Diyos ko. Nalaman kong peke sila, alam kong bakit. Sinabi nila sa akin, PM sila, yan, nagpakita na sa'yo yung black na entity. Ibig sabihin yan, paghihigantihan ka na yan. Gumaganon men sa na-sense ko na yan nung napanood ko yung daw, kasi parang nag-post ako ng primer sa YouTube ko, di ba, yung nag-uusap kami, na predict ko na may masamang mangyayari sa'yo, na pagpasok mo doon sa loob, may dark entity na nasusunod sa'yo, na ikaw yung hinahunting. Halos lahat ng ganun sinasabi without even knowing na fake yung ginawa namin. Nung nilabas ko yung video na sinasabi namin na fake yung ginawa namin, hindi na sila nagparamdam sa akin. Mga ilan ba yun? Ilan ba yung nag-PM sa akin? Yung isa doon, matagal na yun eh. Na nagpapanggap na yun ay oo, kasi habang nag-explore kayo noon, nakikita ko na may umaligid. Kaya ngayon nagpakita sa inyo. Gumagano namin eh. Without even knowing na yung yung nagpakita na yun ay si Kelly. Ako yung nag-direct ng peking video. You see, mga kababayan ko, di ba? Malalaman natin kung sino talaga yung peke sa hindi eh. Di ba? Isa yun sa mga steps na na malalaman natin yung peke sa hindi. I don't care kung feeling nyo na wala yung credibility ko. Pero doon ko napatunayan na mas marami talaga nagpapanggap. Di ba? sa mga litratong dating nakadisplay sa loob ng bahay na ito. At dahil na rin daw sa kwento ni Lola Catalina na ayaw iwan ng dalawang matanda ang bahay. Tapos diyan sa may attic yung babae, parang katulong mga na yun. Ayon kay Kuya Frel, ikinuwento sa kanya ni Lola Catalina ang tungkol sa kasambahay. Nasawi umano ito sa pag-ibig, kaya nagpakamatay. So may balita na may
yung sa dalawang psychic, may yaya naman, ano. Huwag nyo i-connecta yun dahil yung yaya na yun nire-rape eh. Ito, iba ang kaso nito, nagpakamatay dahil sa pag-ibig. Parang nandito na yun, 16 years old yata. Katulong sila ng dating mayari. Unang kwento niya, nagpakamatay. Kaya sabi ko, paano nagpakamatay yun eh? Nakatayo naman dito. Tapos umiiyak lang. Maging ang anak ni Kuya Fren, may nakakasalimuha daw ng mga batang multo. Nagtataguan sila dyan eh. Nakikita mo yung anak mo, mag-isa nagtatago. Tapos tinatanong mo. Tapos tapos yung anak ko dyan. Yung isang anak kong kambal, mumu, sabi niya. Bukod kina Tel at Hernan, pinaunlakan din kami ni Dion, isang paranormal researcher ng Baguio Spirit Questors. Sino to? Kilala nyo ba to, mga men? Siya ang mangunguna sa pag-aalay o sa tinatawag ding pag-aatang. Parang familiar siya sa akin. Mga kaluluwa kailangan irespeto. Kaya itong ginagawa natin, although madali lang ito, iniimbita natin sila na makibahagi kung ano man ang kailangan. Actually, dito sa Cordillera, lahat ng mga ginagawa ng mga tao dito, kailangan dapat nakikisalo din sila. Ang mga ancestors. Kailangan makisama sila. Forward ko lang ha. Ang alam Kasi ito ritual lang naman eh. Parang napanood ko na to eh. Kasama ang dalawang estudyanteng sina Tel at Hernan, sinimulan na namin ang lockdown. Tigi-isang oras kaming mamamalagi sa bawat kwarto. Talagang naman yung pinanahawakan niya. You see ko anong problem dito. Wala silang kahit anong equipment, di ba? So, free sila kung ano yung imbentohin nilang makikita. Inuulit ko hindi ko sinasabing fake itong dalawang to. Pero kung halimbawa ako magpapanggap at free ako na kung ano yung pwede ko sabihin. Kasi wala naman tayong equipment na magva-validate eh. Di ba? Mahirap sa atin i-determine kung totoo o hindi yung mga nararamdaman nila. sagutin na lang. Sagutin na lang. Sige lang, hanggang sa dito sa side ko. Sa side namin. Side namin. Sige ba? Hanggang sinasabi niya. Ang orihinal na isang oras, pinutol namin sa 30 minutos. Hindi na raw kasi makayanan ni Tel ang bigat na nararamdaman niya. Nandiyan ba siya? Dito sa... Actually ko rin nakakbay siya dito sa kamay ko. Sa kamay niya. Ito. Sa left side ko. Sa right side ko. Sa left side niya. Anong nangyari? Kanya lang. So, tara. Nagdesisyon kami isama na si Dion sa aming lockdown para magkaroon sina Tel at Hernan ng sapat na lakas ng loob. Sa akin opinion ko, pagka may third eye ka tapos natatakot ka, feeling ko parang hindi totoong may third eye ka. Kasi ang alam ko, depende, halimbawa kung kabubukas lang ng third eye mo, 'di ba? Pero kung matagal ka na may third eye, 'di ba nakaka-develop ka rin ng kasanayan? Magugulat ka pero not to the point na susuko ka dahil takot ka. 'Di ba? Kasi yung mga makikita mo parang normal na sa iyo eh. Kaya sa akin parang medyo red flag pagka natatakot na may third eye. Magulat okay lang. Na biglang sumulpot, 'di ba? Pero yung matatakot ka, men. Ewan ko, yun ang pananaw ko no. Pero sige, depensahan nyo sa baba.
Kung sino man po ang nandito, may gusto po kayong sabihin kung sakali, sabihin niyo lang po ngayon. Meron po akong dala-dala dito, sabihin niyo lang po dito sa dala ko. Dito si Kuya medyo scientific yung approach niya eh. 'Di ba? Now, bakit kailangan mo pa ng audio recording kung meron naman may third eye dito na pwede marinig kung ano yung sinasabi? Kung sino man po nga dito, may gusto po kayong sabihin kung sakali, sabihin niyo lang po ngayon. Meron po akong dala-dala dito, sabihin niyo lang po dito sa dala ko. Wala kaming nakuhang anumang tugon mula sa mga sinasabing espiritu. Baka siguro, yung medyo maingay yung medyo hindi ko naman. Ngunit nang aming lisanin ang kwartong ito, ilang beses na naglag ang CCTV camera. Sarado ang mga bintana kaya walang pumapasok na hangin. Hindi, naka-tape kasi yun eh. 'Di ba? Kahit na hindi na mahinangin yung basta naka-tape yun, may chance na mawala yung dikit. Siniguro ring tagtad ng packaging tapes ang CCTV cam dahil hindi pwedeng pakuan ng mga dingding. Bukod pa sa clamps na ikinabit. Hindi, pakita nyo yung mismong tape lang yan eh. Itong malaglag, wala nang gustong umakyat para ayusin ang camera. Kaya si Dio na lamang ang umakyat. Ngunit pagkalabas ni Dion, ito na ang nakita sa CCTV camera. At narinig. Daw? Uy, May gusto po kayong kung hindi inedit ng GMA yon, good catch yun ah. sabihin kung sakali, sabihin niyo lang po ngayon. Sino pong gusto niyong kausapin? Lalaki po ba? Babae? Sabihin niyo lang po sa amin. Baka mamaya flavor yan ah. Tila ang boses na nakarecord sa CCTV camera ang kasagutan sa mga tanong ni Dion. Ang dapat sana'y 12 oras lang na pag-record ng mga CCTV cameras, inabot ng mahigit sa 48 oras. At itong mga nakuhanan, Hindi na po yung tao nakatayo niya. Meron din po tao dito. Hindi ako convinced no sa boses. Well, kung totoo man yun, don't know. May something sa akin na hindi ako convinced dun sa boses. Pero kung totoo man yun, good catch, no? Good catch. Kung totoo man. may mga hindi rin maipaliwanag na mga imaheng nakuhanan sa litrato. Ang imaheng ito ng isang lalaki na sinasabi nilang si Don Roberto. Hindi, feeling ko ano yun eh. Ito. Feeling ko ito yung handle ng ano to eh. Handle parang balustre ito nung hagdan eh. May ito, di ba ito?
Feeling ko hindi siya mukha eh. Parang ano to nung hagdan eh. Nakikita nyo ba yan? Sinasabi nilang To? Hindi siya mukha eh. Mukhang paredolya to men eh. Anong times na ba nito? 312? Tingnan nga natin umaakyat sila sa hagdan. Kung wala yon, nako iba yon, di ba? sa edad na 80, may mga alaala Tingnan nga natin yung- na imprenta na sa isip ni Lola Catalina. So merong parang ano, yung ganito oh. Sa hagdan. Yung banda dito yung sa taas eh. 'Di ba? Tingnan natin ha. Katulad umano ng ginawa Or nung umaakyat sila sa mga hagdan, nung pumasok yung isa. Hindi yun ulo. Mukha lang talaga siyang ulo. Ito oh. Aakyat si kuya sa hagdan ha. Oo, nagkagansun niya siya. Tapos nito yung lalaki. Lalaki. Yan oh, yung parang ganito yan eh. Yung parang ganyan oh. Dahil kung titingnan mo dito, ito oh. Yun eh. Ayan oh. Mukha naman siyang talagang ulo. Pero parang corner lang siya ng something eh. Pero nakakatakot ano. Mukha talaga siya ulo. Pero ang maganda sana niyan, balikan nila. Balikan nila itong posisyon na to. Hindi naman pala. Ano ba, kinuha ba nila to? Kasi nakalagay dito, galing yearbook 2008 eh. Baka naman talaga may taong nakatayo dyan nung kinunan yung, picture. Pero sabi niya, di ba, nakuha daw sa CCTV? na sinasabi nilang anan sa litrato. Ang imaheng ito ng isang Iba pa palang, kala ko sa investigation nila to, iba palang image to. Baka pwede naman talagang tao. No? Pwede yung tao. Akala ko yung sa investigation nila, nakita ko kasi itong yearbook na to eh. Pero creepy, no? lalaki na sinasabi nilang si Don Roberto. Isang tila babae ang imahe na nakasilip sa bintana. Ito, reflection lang to. Sa may mga dahon-dahon. Yeah, for me kasi long exposure yung ginawa niya eh. So, kung yung dominant light na tapos may salamin yan, pwedeng yun reflect. At isang bata sa loob ng storage room. Hindi siya nanggaling sa bumbilya. It can be a candle. Kasi kung bumbilya siya, mag-wash out siya ng ganito katulad ng mga fluorescent light. So, it's either a tiny bulb, yung ginagamit na pang santo-santo, yung maliliit na, or kandila, yung maliliit. Skeptic ako because kung perspective ng tao, duwende yan. Kasi doon sa perspective kanina ng tao na meron kayong sample, kung bata yan, at least ganito eh. It would fill up this too eh. Correct. Yan eh. Diba? Liit yan. Sinuri din namin ang nasirang kuha sa master's bedroom. CCTV. Yung babae nakatayo. Sa doon niya yan. Ito naman si kuya. Puti yung buhok ko nakabelo. Lalaki. Baka si Dol Lateral yan. Actually, the fact May mga na pangalan. nawala yung reception ng camera na yon nung umalis kayo at bumalik lang nung bumalik kayo. Oh, correct. Di ba? Ibig Parang sabihin, medyo may something. may hindi ordinary na phenomena na nangyari dito. At habang ini-edit na ang mga naturang footage, ito ang nakita ng aming video editor sa loob mismo ng master's bedroom nang kasalukuyan itong nasisira. Mukha siyang tao talaga if that's the Tapos walang bilog na pwedeng mag-emulate dun sa video habang nasisira eh. Kasi Dapat puro pa ganun eh, no? Isang pattern lang. same frame lang naman kinukuha natin, di ba? So ito yung bed, if you're looking at it, nandito yung tao, di ba? So, nakatingin siya sa camera, pwede, malapit siya. Kung nandito yung tao, ayan, dito. So if this is the bed, nandito nga siya. Nakatingin sa camera. Tumaas din po yung balahibo ko. Pero, kasi tinitingnan mo perspective-wise kung baka nga glitch lang yun or we're just using our imagination. Pero,
Nandito yung tao, nakatayo, sakto lang na may perspective. Sa kasalukuyan, iba na ang nagmamay-ari sa White House at ang angka ng laperal, bagamat nagpa-unlock ng panayam, ayaw namang humarap sa kamera. Irespeto na lamang daw ang kanilang pananahimik. Katulad din ito ng pananaw ng mga nagmamahal sa kasaysayan. Ayun oh, yung ganito, ito yun. Yung nakikitang ulo daw ng tao, yan yun. 'Di ba? Ayan oh. Tandaan niyo yung pagbaba ng hagdanan na meron dito eh. Balikan natin yun. Yung image na, ayan yun oh. Ano ba yun? Sorry. Imaheng nakuhanan sa litrato. Ang imaheng ito ng isang Ayan yun oh. Yun yun, di ba? Oh, debunked. Ulo yun nung ulo yun nung, di ba, tandaan nyo yun ay hagdan. Tapos, papakita yung hagdan uli. Ito yan ha, ulo. So, play natin. ayaw namang humarap sa kamera. Irespeto na lamang daw ang kanilang pananahimik. Katulad din ito ng pananaw ng mga Ayan oh. Yun yun. Ito. Debunk, di ba? Yung, yan. mahal sa kasaysayan ng bagay. Yan. Irespeto dapat ang nakaraan. Hindi lang ito yung Ito dito sa, ikakat ko na kasi isang oras mahigit na pala tayo. Dito sa investigation na to, for me, bagamat may nakakakilabot nun, lalo na yung nag-agree yung yung professional videographer. Pero hindi pa rin niya ma-confirm eh kung ano yun eh. Tapos yung boses, good catch yung boses. Pero yung nalalaglag-laglag ang CCTV, pwede kasing nawawala lang yung dikit nung nung tape eh. 'Di ba? Pero yung boses, maganda sana yun eh. Pero may something inside of me na parang hindi ako naniniwala doon sa boses. Parang too good to be true siya. Ewan ko kung anong magic. Napansin nyo, hindi masyadong binigyan ng pansin yun. Parang dinaanan lang nila. Kasi parang nakakaamoy ako ng explainable nila yun eh. May explanation sila doon na ayaw lang nilang sabihin sa atin. Anyway, mga kababayan ko. So, yan lang po muna. Maraming salamat. Bye-bye.